So, ayun guys, nagbabalik again. So, ito na yung ano natin, parang pang second day natin na parang dire-diretso kahit papaano. At bagong tabas tayo. At ngayon lang din tayo nakapag-vlog guys kasi ang dami kong ginawa. Like, nag-asikaso ako ng PhilHealth. Tapos, merong minor sira tong sasakyan natin. Later, explain ko sa inyo. Pero for now, ito muna yung mga niload natin guys. Pakikita ko sa inyo. Ano pala tayo ngayon guys, hindi tayo hindi tayo Lalamove. Tayo ay Transportify. So ito siya. So ayan yung una. Ito yung isang box. Tapos ito yung tatlong box. So total of 4 box. Ang kagandahan dito kay Transportify guys, systematic yung kanyang pagbubuking. Like, napaka-systematic talaga. So, wala ka nang dapat i-question. Basta basahin mo lang. So, ito yung first drop-off, dalawang box. Tapos yung second drop-off, yung dalawang box. So, guys, paano ko nasabing systematic? Yung systematic niya, guys, is totally nakalagay na sa booking kung ano ba dapat yung mga question na dapat mong itanong. Like, yung main concern natin is yung sa toll fee. Sa toll fee guys, nakalagay na doon kung pwede bang dumaan ng Skyway, pwede bang dumaan ng NLEX, something like that. Nakalagay na. So, pakita ko sa inyo guys, yung booking details. So, ayan siya. So, post nyo kung gusto nyo, pero nakalagay dyan, Skyway, ICTEX, NLEX, TPLEX, CCLEX, etc. Pwedeng dumaan, in short. Yan. Tapos, ang kagandahan dito, yung waiting time niya, ayan. Kung matagal nag-antay tayo doon kay customer, may bayad yan. So, 30 minutes above na nagwo-wait kayo. For some, may libre kasi 30 minutes. So, after that, bayad na ng 60 pesos every 30 minutes na pag-iintay mo. Correct me na lang if I'm wrong if 30 minutes. Pero pagkakatanda ko 30 minutes. Tapos, ito, yung pagbubuhat, like itong extra special help, is bayad din yan, 60 pesos. Yung kagandahan. Tapos, kung mapapansin nyo, etong, ayan na lang para to be short. Etong POD, guys, idadrop mo yan dun sa may mismong accredited POD drop-off nila. Usually sa Shell yan at available naman yan sa Metro Manila. So, mag-search na lang tayo later. Tapos, business program, ayan, tapos surge price. So, kagandahan dito, guys, hindi ko mapapakita sa inyo yung rate niya guys kasi 'di ba nga sinabi ko sa inyo hindi ko na siya ipapakita. Pero kung i-compare mo kay Lalamove, ito ay naglalaro ng 2.5 to 3 times na lang ang times niya compare kay Lalamove. Kaya mas maganda dito kay Transportify. Saka ang kagandahan dito, single booking lang siya kaya mataas yung rate niya. Tapos, ang natatakbo natin is pakita ko sa inyo. Sana kita. Tingin ko kita naman. Ayan. 22 km pa lang. So, actually guys, kasi nandito na ako sa may gas station ng Shell. From my home base up to pick-up location, ang natakbo ko lang is mga 10 to 15 kilometers, something like that. Unlike do sa previous vlog natin, nag-antay tayo ng nagkonsumo tayo ng almost 60 to 70 kilometers. So, biruin nyo yun. Pero this time, kumonsumo lang tayo ng 10 km. Tapos, di ba nga nasabi ko sa inyo guys, ang drop-off niya is dalawa. So, ang kagandahan ng pangalawang drop-off natin is magkatabi lang sila. Tapos, ang total na kailangan nating ikonsumo para lang makarating tayo sa drop-off as of our current location is, pakita ko ulit sa inyo. Pasensya na. Ayan, para clear sa inyo. Ayan. Kung nakikita nyo, 47 km lang. So, 54 minutes na biyahe. So, ito siya. Yan. So, yan siya, guys. So, nandito tayo. Nandun lang siya. So, malapit siya sa Malabon. Actually, Malabon na siya. Pero, malapit pa rin siya sa Quezon City. Hindi nagaganon kalayo ng Malabon. 47 km lang. Nandito tayo sa may Carmona. So, yun. Yun yung kagandahan na nagustuhan ko kay Transportify kasi systematic talaga siya. Tapos ang ganda din ng rate niya. Kaya pasasalamat natin kay Lalamove, Transportify. Kailangan na natin diretso to kasi may oras din siya.
So kapag ka lumagpas ka sa oras na nun, tatawagan ko na ng agent kahit anong nangyari, etc. etc. Kaya hindi dapat ito sabayan. Saka para mas maganda din yung record mo kay Transportify. So kung nagbabalak kang pasukin tong Transportify, lalagay ko na lang yung link sa description. Tapos, yon, lagay mo na rin yung referral code ko guys kasi may libre din yan. So parang lalamove lang din. So again, huwag mo kalimutan yung referral code ko para magkaroon ka ng freebies. Then, nakwento ko nga sa inyo guys. Nandito tayo nakapark ha. Bawal kasi mag-vlog habang nag-drive kaya nagpa-park na tayo. Tapos nakwento ko nga sa inyo guys, meron tong minor na sira. Like nagpalit tayo ng radiator fan, motor again. So kung natatandaan niyo yung previous vlog natin, which is ayan, nagpalit na tayo. So kasi ang napalit natin is replacement lang. So this time nagpalit tayo again ng replacement lang. So as per our verdict, umaalog kasi siya. Like pag binuksan ko yung aircon, ang ingay ng alog nung radiator fan mismo ha. Gumaganon talaga dun sa makina. Then replacement lang kasi yung nailagay natin. So after palitan, nawala na yung alog. So I don't know if yung alog talaga, pero may mga pinakita sa akin si mechanic na yun talaga yung sira. Saka yung pinuntahan kong shop is kilala dun sa area namin. Siya, Easy Work Garage. So malapit lang din siya sa area namin, kaya yun din yung pinagpagawan ko. Tapos ang pakita ko sa inyo, ang nagastos ko sana kita ang kulit mo, 5 to yan guys, pero may additional yan 650 kasi ito yung yan, Easy Work yan, di ba kita nyo? So 5.8 yan guys kasi nakita ko may leak kasi sa kung natatandaan nyo, mahilig kasi ako magkalikot talaga. Kaya nung last time, ako yung nagkalikot nung CVTF natin na oil, ako yung nagpalit. Kaso yung sala yung pagkalagay ko ng o-ring doon sa may CVT oil filter. This time, pinalitan nila, medyo mababa na yung oil. So, bumili pa ako ng 1 litro, kaya another CVTF ang binili ko. So, yan yung CVTF. Pwede din kayo bumili dyan sa lalagay kong link yan. Diyan din ako nabili nung last time na nagtatop up ako. Tapos, ito naman yung radiator fan na pinalit ko na replace. Sorry, huwag kayong bibili ng replacement. If ever, again, tip ko sa inyo kung ayaw nyo magaya sa akin. If totoo tong nangyari sa akin, na sira talaga is radiator fan or hindi na kayang remedyohan, bumili kayo ng original. Bago masira yung original radiator fan ko, na nagamit, umabot siya ng mga around 80k to 100k odo. Imagine. So, may maglalagay ako ng link ng mismong galing sa talagang legit na radiator fan, which is ayan, Shopee accredited din yan. Denso kasi yung original, pero dito sa shop na to makakamenos ka. Kaya yun yung tingin kong pwede kong i-share sa inyo. Tapos later magsha-share ako ulit sa inyo guys, may natuklasan ako ha. So as of now, drive-in na natin to kasi may timer nga si Transportify. Then according sa kanya, meron na lang tayong 1 hour and 30 minutes. So pakita ko sa inyo ha guys, para may idea kayo. So ayan 1 hour and 30 minutes para makarating sa second drop off, which is yung second drop off, which is yung pangalawang drop off natin. I think pinagsama niya na yung first and second drop off natin kasi nga magkadikit lang yon. So ano pang hinihintay natin? Drive-in na natin to guys. Let's go! Time check is 12:46. Nandito na tayo sa ating first drop off. Then, pakita ko sa inyo. Nandito ngayon tayo sa may MacArthur. Siguro A Bonifacio yung ating inexitan. Tapos, ayan siya. Ayan. Alauna pa kasi. Ayan 12:46. Alauna ang kanilang ang tawag dito, resume ng office hours sila. Actually guys, nagbabalak ako kanina na magkain muna dun sa may gasoline station na pinuntahan natin para magpa-top up ng load ng RFID. Kaso, inisip ko yung timer ni Transportify. So, it's better na dumaretso na tayo para kahit papano clean record tayo kay Transportify. Well,
While waiting, kwento ko na din sa inyo guys kung bakit medyo na late ang ating pag-upload. Kasi nga, katulad ng nasabi ko kanina, nag-asikaso ako ng PhilHealth ng aking kapatid kasi siya ay pregnant. At wala naman akong day job. Raketero nga tayo. Kaya most of our time is free time or scheduled time. Then, ini-schedule natin sa timeline natin. At yun nga, nagkaroon tayo ng idea kung paano asikasuhin yung PhilHealth. So, might as well share na din sa inyo if ever na yung mga mahal nyo sa buhay o kakilala is pregnant, much better na asikasuhin nyo yung PhilHealth nyo. So, kasi i-change siya from for example, nagtatrabaho siya dati sa office, from employment to voluntary or self-employed. Yun yung ginawa sa kapatid ko. Ang magiging contribution niya is based dun sa mapapag-usapan nyo nung staff. So, at ang babayaran doon is from your previous last hulog up to present. So, hindi naman siya totally na one-time hulog lang. Kasi yung sa kapatid ko, parang nasa 2018 pa ang kanyang hulog. So, biruin nyo, na ngayon, 2026. So, ang laki din niya. Kung isang hulog niya, pwede naman yon advance. So, tinanong ko din, since March pa manganak yung kapatid ko, makakredit ba siya kahit hulugan lang ng kapatid ko unti-unti, like i-advance ng 3 months, sabi naman ng teller or yung staff ng PhilHealth is okay naman. So, yun. Tapos ang pagbabayad naman, pwede doon sa mismong office, pwedeng online. So, madali lang naman mag-register through online. Basta may email address ka at number, at yun naman yung parang requirements. Pwede mo na rin ibayaran through online para less hassle. So, kasi ang kagandahan dito guys, kapag yung kamag-anak nyo nga or mahal sa buhay is buntis, if normal, according sa teller, naglalaro siya ng mga around 10 to 20k. Ang possible ma-less sa bill mo. Tapos, if ever naman na cesarean yung magiging panganganak ng iyong mahal sa buhay, 37k above. Pero 37k ang pagkakatanda ko ang pwedeng ma-less sa hospital bill nyo. So, ganun guys. So, asikasuhin nyo guys, sayang ha. So, shinare ko na din sa inyo. Then, yun. Ilang naman yung mga sharing ko na nagawa. Tapos, na nagpa-delay pa ng pag-upload natin. Kasi nga, pagawa tayo ng sasakyan. Tapos, nag-asikaso tayo ng PhilHealth. Saka, meron din akong i-share pa sa inyo. Kasi mahilig talaga akong mag-explore pagdating sa mga bagay na pwede nating ma-benefits as a raketero or delivery driver. So, eto guys, kung familiar kayo, I think familiar na kayo, is Maribank. Si Maribank guys, is may libre siyang 150 pesos guys, pero yun yung 150 pesos pang lunch na din yun. So, pero minimal lang naman yung requirements sa gagawin nyo para lang magkaroon kayo ng 150 pesos. So, unang-una, kailangan nyo mag-register dun sa link sa baba na ibibigay ko. Then, pangalawa, pag nakagawa na kayo ng account, make sure maglagay pala kayo ng referral code. Kasi hindi to magwo-work if hindi kayo maglalagay ng referral code, guys. Etong referral code ko, yan na lang ilagay nyo para kahit papaano magkaroon kayo ng ma-activate yung yung 150 pesos. Kasi nung nag-register ako mismo, hindi ako naglagay ng referral code. So, sayang kasi ito ay gagawin kong primary payment for my monthly bills as well as monthly errands na rin like grocery, etc. Kasi pwede naman siya through QR code. So, ang kagandahan dito guys, kapag naglagay ka ng referral code, which is ayan, pagka-register mo, lalagay ko na lang yung link sa baba, wag mong kalimutan, nagbo-work lang siya sa cellphone. Click mo yan, then lagay ka ng referral code. Then after mong mag-register, mag-deposit ka lang ng 1k sa mismong account mo ng Maribank. Then kapag ka deposit ka na, patagalin mo lang ng kahit 4 days. Actually, 3 days lang yung nakalagay sa sa mismong direction niya. Pero gawin na natin 4 days to make sure na magwo-work yung referral na invitation na binigay ko sa inyo. Kasi if ever na mag-i-stay ka ng 4 days na 1,000 pesos na i-deposit mo dun sa Maribank account mo, magkakaroon ka guys ng 150 pesos. Tapos yung 150 pesos na yun guys,
pwede mo nang gastusin ng kahit saan. So, imagine, sayang, di ba? Saka ang kagandahan dito, guys, ito pa, isa. Kasi yung, berin nyo, bibiglaan akong sira na sasakyan. So, first, naglabas ako ng 5,800. Ang kagandahan dito, guys, if ever na lagi mong ginagamit yung Maribank mo, may tendency na makapag-loan ka dun sa mismong Maribank na instantly pwede mong makash out or mapambayad sa mekaniko or anything na pwede nyong paggamitan, like paggawa ng bubong nyo, etc. Kasi ako, nagtry lang ako kasi usually ginagamit yung Maribank eh. Umabot ng 40k yung aking ma-withdraw. At ang kagandahan dito, 40k ha, sa loob lang ng 3 months, tutubo lang siya ng mga around 1,700 to 2,000 sa 3 months mong babayaran. So, pwede na guys, if ever, katulad ngayon, nag-uulan, for sure, yung iba sa inyo, or sabi natin, hindi ko naman nila lahat na yung bubong nyo natulo, etc. Pwede nyo itong gawing pang extra, pang tapal dun sa current na problema nyo. So, pwede ka makapag-loan. Tapos, minimal lang din yung interest niya, like 1,500 to 2,000 para sa 40k. Ayun yung pagkakatanda ko, correct me na lang if I'm wrong. Pero yan yung proof na credible talaga ako sa 40k. So, iniinganyo ko kayo guys na mag-create ng Maribank account kasi as a driver, may mga tendency talaga na hindi natin maiiwasan na masisira yung sasakyan nyo. So, ito yung parang magiging backup natin just in case na wala kayong on hand na cash, pwede kayong mag-loan. So, yan. Sayang guys. Kaya ilalagay ko na lang din yung link ng Maribank kung paano mag-register. At again, maglagay kayo ng referral code para mag-work siya. Para magkaroon din kayo ng 150 pesos. So, yun. Yun lang naman ang aking sharing na natuklasan. Sineshare ko sa inyo kasi sayang naman if ever na hindi nyo ma-maximize yung potential na magkaroon tayo ng another kitaan. So, again, time check is 12:54. Waiting na lang tayo kay customer. So, let's go. Kayo po si Ma'am Lily po. No? Pasay na lang po. Apo. Okay. Thank you po, ma'am. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. So guys, nandito na tayo. 200 meters away lang from our drop-off kanina. So drop na natin to. Let's go! Good afternoon po kay Sir James po, Transportify. Magda-drop lang po. Yeah. Ito po. Ilan yan? 2 box po. Pero kalala rin dito. Sige po. Kuhanin ko lang po isa pang box. Sir James po. Ay. Natapos na yung natin, buhay natin. Medyo nagugutom na ako guys. Tapos nagche-check na din ako ng mga booking regarding sa pauwi natin. Ngayon, medyo natagalan tayo doon sa second drop-off natin. Like, kumonsumo tayo ng 15 to 20 minutes, mapirmahan lang yung item. Well, anyway, kasama naman yun sa bayad natin kasi 30 minutes ang libre sa drop-off ni Transportify. So, hanap muna tayo ng McDo, guys, or any na makakainan dito para makakain tayo. Hindi pa rin tayo nagbe-breakfast kasi nag-skip na ako ng breakfast. At nagpapapayat nga tayo. At hindi rin naman ako nagugutom pagka breakfast. Mga ka-Donaldo, 600 meters. So, kain muna tayo. Let's go! Time check is 1:41. Hindi pa tayo nag-aamusal. Saka nagla-lunch. Katulad nga nasabi ko kanina, nag-skip ako ng breakfast. Well, anyway. Tapos ganito yung kinain mo no? Ayan, spicy siya. Then, spaghetti. Total of 158. Tapos may gravy. Then, nanghingi ako ng cup na with ice kasi may baon tayong tubig. So again, gamit na gamit ko na naman tong ating kainan kasi mas prefer ko kumain sa loob ng sasakyan. So ayan, meron tayong car table. So sa mga naghahanap ng car table din at gusto din magkaroon ng car table, nandiyan yan sa link sa baba sa description. Check nyo na lang. Mura lang yan, wala pa yan 200 pababa. Then kain tayo guys, samahan nyo ako. Para kahit papaano masarap ang kain natin. Maganda rin naman yung kinita natin kay Transportify kahit papaano. Hindi tayo pinabayaan ni Transportify at naging smooth ang ating transaction.
Tapos ito ay spicy. Ano natin? Crunch. Crunch check. Mulo pa. Hang. Iba talaga si McDo. Baka Donaldo. Pag si McDo ka talaga, yung spicy niya, yung hanggang loob ng manok, pasok. Kasi sa ibang brand, ano lang, nagtrabaho kasi ako sa ibang brand ng ka-competition nito. Then, nung college pa ako. Then, ang nilalagay lang namin nun is powder lang. Inispregan lang namin. Abang na tayo ng booking. Dito tayo malapit sa Caloocan South. So, maghanap na tayo ng pabalik. Time check is 2:10. Nakakuha na tayo ng first booking natin pa uwi sa ating home base. Malapit. So, according kay Waze, from our current location up to drop-off is, ayan, 3 point, sabihin natin 4 kilometer. 16 minutes sa biyahe. So, first booking pa lang natin to. Then, according kay customer, headlight daw ang pipick upin. Going to Cabuyao. So, pick upin na natin to. Let's go! Hello po, magandang hapon po, Lalamove po. Ma'am, tanong ko lang po, ano pa ipapadeliver nyo going to Muntinlupa? Core, paper core kuya, paper core. Paper core po. No, tapos, may number ako na isend dyan sa message ko. Meron ano? Apo, yung Maribel ang pang... Apo, yung 0919, tama po ma'am? 0919, si Maribel yan. Yan yung kukulat mo na pick up. Okay, sige ma'am, noted po. Okay, thank you, ingat po. Salamat po. Okay po. So guys, nakalimutan ko sabihin, ang layo pala is eto pa ito sa inyo. Ayan, para sa second booking natin, eto siya, tapos nandito tayo, 2.7 kilometer. So, pahinihintay natin, ang drop off nito, Muntinlupa. Pick upin na natin to. Let's go! Peter Apo. Fernandez. Kasha po ba, sir? Lalaki yun. Tatanggalin ko po to. Air 18. Air 18. Malaki. Testing mo muna. Kasya siguro. Kaso ang indoor. Problema. Eto. Hindi, may isa pa sir eh. Meron pa? Aray. Indoor, outdoor. Gaano po kalaki yun? Ito. Doon yun, pili sa upuan na yun. Dali. Nakasubo ko dito. Dami na ito. Ito. Oo. Pasok ko lang sa loob to, sir. Ano? Dito, sa pinakadulo ko sa pagkasa ata yung dito. Siya ba to? Nga lang, sir. Sorry, sir, napasubo ko dito, 10. Ang galing ko muna lahat, sir, para... Yeah. Ay. Yeah. Lager ka sir Lager po. Napasubo ko dito, 10. Dami. Isang ano to? Muntinlupa. Yung Etong aircon. aircon po. Sa Cabuyao po. Alam. Sa may Nyugan. Cabuyao Nyugan. Big. Yeah. Nasa dito sir. Yan, parang kita. Para hindi yung Bakit magagano mo naman ng city yan eh. Oo. Lagi mo nga yung seat pin.
Abot po kami sir ha. Ako po. Sir, salamat po. Thank you po. Sarang lang. So ayun guys, pasensya na at medyo late. So may tatlo tayong booking. Napasubo ko sa second booking natin, which is eto. Aray Yan. ko. Saka 10 ganto guys, tapos pinagkasya ko na lang dito sa likod yung 7 pa. Tapos may aircon pa tayo na split type. So as you can see in the video, tinulungan tayo ni Laser. So shoutout sa inyo sir, maraming salamat sa pagtulong at napagkasya natin yung 3 booking natin. So papalo doon nila ako. So shoutout sa inyo sir. So yan, hindi ko na mabubuksan guys kasi pag nabuksan ko medyo magugulo pa. Yeah. Good evening po. Good evening. Ibinigay ko ng resibo. Oh, ay yung sa dyan po sa gate nyo, ma'am. Yung... Hindi yung resibo doon kay sa pinagkunan mo. Ay, oh, po, nasan gayon? Parang ito. Ito po, ma'am. Sige po, salamat po. So, ayun guys. Na-drop na natin. Tapos may nakuha pala tayong booking, guys. Malapit lang dito. Going naman to Santo Tomas. Kinuha ko na. So, 1.3 kilometers away from our current location. So pick upin na natin to. Let's go. Yeah. So ayun guys, na pick up na natin yung booking natin. Going to Santo Tomas. Tapos sa mga total para tayo naka quadruple booking pabalik. Kaso nga lang Santo Tomas yung biyahe natin. So ayan, 49 minutes, 22 kilometer. Ito muna unahin natin Kabuyaw guys kasi ito na yung tumawag sa atin. So sinuwerte pa tayo kasi ang ano dito is malapit lang yung Muntinlupa. Dito sa Muntinlupa natin din pick up. Then ang malas lang natin guys kasi nag-stay tayo ng mga around 1 hour and a half doon sa may Naiya. Kasi pa skyway na tayo. Then biglang nag-blink yung PRDN natin. So yung D nagbi-blink. Di ba nga nakwento ko sa inyo na ito ay pinalashing gawa ng hinugot yung radiator fan. Ay hinugot yung radiator, hindi kasi nga mahugot yung radiator fan. So yun, siguro may mga hangin pa. So binuksan ko muna yung radiator cap tapos nabula-bula siya. So later kwento ko sa inyo ng full. As of now, mag-drive muna tayo kasi nga nagmamadali na din si client. So let's go. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. I'll just take the picture, sir. After that, it's done. Hello, sir. I'll just take a picture, sir. Okay. Thank you, sir. Kamusta sir, kita ng lalamog? Bumaba po yung rate ni Lalamove. Bumaba? Opo, naglalalamove din po kayo, sir? Hindi ko pa na ano eh. Ano lang, yung kailangan kasi ng... LTFRB po? Oo. Opo. Hindi siya tulad ng ganito eh. Ito kasi small truck eh. Opo. Ayun na lang kailangan. Dati po kasi nasa around 715 yung tawag dito. From Maynila going here sa south. Sa amin po mga 200 kg. Yan po kasi 1,000 kg na po yan eh. Excuse me po. Maulan ba? Dito na po yun. Sige po. Okay. Sa wakas guys. After ng mga kalbaryo. So, update ko lang kayo. Time check is 10:32. Nandito ngayon tayo sa may Santo Tomas sa last drop off natin. Karoon tayo ng minor problem. Gawa nitong natin, sasakyan natin. 'Di ba nga nakwento ko sa inyo? Kaya yung vlog ko medyo hindi ko siya naayos kasi nga nagpo-focus ako dito sa problem as well as yung mga drop off nating tatlo. Katulad na sabi ko kanina, ang una nating naging problema is from Buendia pataas. Tapos bumaba tayo sa may Naiya kasi nag-blink-blink yung ating PR and D. So sa D nagbi-blink-blink siya. So chinek ko yung radiator cap.
after 30 minutes. Then, binusan ko ng tubig. Then, kasi nga, nabula-bula pa siya. So, hindi ko siya totally na-drain ng maayos. Akala ko, nung una, yun yung problem. So, tumakbo na ako. So, after that, salin, nawala na yung bula. Then, nakarating ako sa may bandang Kabuyaw. Pagdating ko ng bandang Kabuyaw exit, traffic pa sa pulo. Ang mga oras dun is alas 8 or 8:30, mga ganon. Nag-blink-blink na naman siya. So, nagpahinga ako ulit ng mga 15 to 30 minutes. Tapos, nung start ko na siya, hindi naman na siya nagbubula-bula. Since, I think, wala na siyang bula kasi nga naayos na natin. Ang suspecha ko is, napasobra ng lagay yung natin, CVTF natin. Kasi nangyari na sa akin to before. Hindi ko siya ma-determine kung puno na ba o hindi. Then, upon checking, yung dipstick ng CVTF, medyo lagpas siya sa sa high. Siguro ang lagpas niya is mga ganyan. So, I'm not sure kung accurate na ganyan talaga kasi bukod doon, meron pang parang latak doon sa may bandang taas na umaabot na hanggang ganyan. So, tomorrow, babalik tayo doon sa may Easy Works kasi siya yung nag-decide ng kukunti pa yung oil. Kasi nga, nung upon checking namin, after namin painitin yung sasakyan, nandun lang siya sa cold. So, dinagdagan ng 1 litro. Kaso nga lang, after 120 kilometer, nag-blink-blink siya. Tapos, nung pag-check ko sa may Kabuyaw, around, sabihin na natin, nasa 115 kilometer na yon, nag-blink-blink na naman. At yun nga, katulad ng sinabi ko, ganun kataas yung kanyang, naging oil. So, ang tendency nito guys, pabawasan ko siya ng 1 litro. Kasi, bukod sa 1 litro, meron pa ako natirang CVTF nun. Nalagay yon, I think mga around 200 ml na lang yon. So, tomorrow, pupunta tayo doon, back job kay Easy Works, para lang patanggal yung 1 litro na CVTF. Tapos, after nun, saka tayo babiyahe uli. So, let's see if magbe-blink-blink uli siya. So, for the science guys, sineshare ko sa inyo to. Baka sakaling mirage din yung unit at pangyari sa inyo to. Kasi ako sa unit ko, nahihirapan akong i-determine kung tama na ba yung oil niya. Then, yun nga, natapos na yung bookings natin. So, time check is 10:36. Then, may mga lalabas namang booking. Kaso nga lang, schedule. Tapos, yung iba, scam na. Pakita ko sa inyo. Mga comedy, mga pinaglalagay. Tulad dito, Absolute. Scam to eh. Yung Absolute na yan. Tapos ito. Ito pa isa nakalagay. Looking Dax Rider 1K now. Wala kumukuha. Aray ko. Tapos ito, scam na naman. Abono. So, again, if bago lang kayong ilalamove, iwasan nyo umuha ng abono kapag kayo ay nasa 200 kg category. Ha? Kasi ako hindi talaga nakuha ng abono. Then, yun, I think this is it. Dito nagtatapos ang ating vlogs. So, ang main question is magkano yung kinita natin. Again, guys, check nyo yan. If papanoorin nyo yung buong video natin, check nyo yan manually. Then, na-reach ba natin yung quota natin? Naman, syempre. Based sa tingin kong tawag dito, takbo ng ating kitaan. Kasi nakailang bookings tayo. 4 na bookings, tapos plus 1 kay Transportify. So, 5. Sa all goods. Tapos ang natakbo lang natin is mga nasa around, pakita ko din sa inyo, 177.6. Tapos from here, from here up to home base is, so from here up to home base, 19 kilometer pa. So, yun yung susunugin natin, guys. Ang 20 kilometer is mga nasa 100 to 150. So, yun yung susunugin natin para lang makarating sa home base. Tapos, hindi na rin tayo mag-expressway, guys, kasi nga, gabi naman na. Para malesan yung ating bayarin. Then, I think this is it. Again, guys, yung mga binanggit ko kanina, like, mag-share ako ng pan motor, yan yung bilhin nyo kasi original yan, nasa link yan sa baba. Tapos yung ating tawag dito, eto, yan car table natin na ginagamit natin kapag nakain tayo, lalagay lang natin sa manubela. So yan, kinakawit lang natin yan, all goods. Then yung pa isa is yung kay Maribank. So guys, yung sa Maribank
plus 150 yon. Sayang yon. Pabonus ko na sa inyo. Basta mag-stay lang kayo ng kahit 4 days na 1K doon sa account nyo. Gamitin nyo yung referral code ko para ma-activate yung 150 pesos nyo. At if ever din gusto nyo maging isang Lalamove part-time or full-time na rin, lalagay ko yung link ko paano mag-apply, tapos malagay ka ng referral code. Then kapag naglagay ka kasi ng referral code kay Lalamove, magkakaroon ka ng mission. Then yung mission na yon, pag natapos mo, may bonus kang Lala Wallet. Tapos yung Lala Wallet na yon, pwede mong magamit every bookings kasi doon nag-aawas ng commission si Lalamove. So, assuming na wala ka ng commission. So, 0% makukuha. Umaga, 100% makukuha mo siya. Diba? Sayang naman. So, mag-apply ka, maglagay ka. So, yan yung mga dapat na nagawa ko nung dating nag-apply ako na hindi ko nagawa. Kasi sayang. Sana meron akong mga arong 1,500 na libre. So, sinashare ko sa inyo kasi bonus nyo na yan. Maglagay ng referral code. So, Transportify din, lalagay ko din sa baba if ever na gusto nyo. Tapos, lagay din ganyan referral code. I don't know if nagbibigay ng bonus si Transportify, pero much as well na maglagay ka na din, baka sakaling magbibigay sila ng mission. So, yan. Dito ko naging tatapusin ng ating munting vlogs. Again, nagpapasalamat ako sa walang sawang pagsuporta sa ating munting channel at nandiyan ka pa din. Ngayon ay 121 day natin as a Lalamove driver. So, maraming salamat at nandyan pa kayo. So, tomorrow magbablog ulit tayo para na maasikasuhin to at update ko kayo kung anong mangyayari kay LC, ang ating munting sasakyan na nagtatampo na. Ngayon naglalabas na ng hinanakit. Maglolomi muna ako dito para diretso tulog after that. So, ang possible pala nating i-gas is around mga 1,760 ang ilas nyo. O, 1,700 na. Sure na yan. 1,700. Kasi meron tayong pinalawala na tawag dito, parking, toll gate, tapos yung pagkain din natin, tapos etc. Kasi nga toll gate tayo, gawa na pumasok tayo na iya, tayo nagpalawal nun, tapos yung parking din doon, kasi nga in-stay natin itong sasakyan, tapos yung pagkain din natin. So, tumatotal, gas tapos car maintenance, 1,700, mag-less kayo. Then, doon yung makakompute yung ating kinita. Ipapanoorin nyo ng buo yung ating video. So, hanggang sa muli, see you on the next vlog! Ito na yung pinakahintay nyo. Ciao! Maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyo lahat. Peace!